Bawat taon, mahigit 2 milyong Pilipino ang umaalis ng bansa. Naghahanap ng mas magandang oportunidad abroad. Sila ang mga overseas Filipino workers, mga bayani sa mata ng kanilang pamilya at pundasyon ng ekonomiya ng Pilipinas. Pero sa likod ng mga kwentong tagumpay, may masalimuot na realidad. Sa ilalim ng mga remittances sa buong buhay sa ating ekonomiya, may mas malalim na isyong panlipunan ang kinakaharap ang mga migrante at ang kanilang mga pamilyang naiwan. Para sa maraming OFW, hindi lang trabaho ang hanap, kundi kinabukasan ng kanilang pamilya. Pero ang sakripisyong ito ay may mabigat na emosyonal na kapalit. Pagkakawalay ay nagiging normal, habang ang mga magulang ay wala sa mahalagang okasyon, kaarawan, pagtatapos, maging sa unang hakbang ng kanilang mga anak. Magandang araw, sir. Morning. Kamusta naman po kayo? Live and kicking. May mga konting katanungan kami, sir, tungkol sa pagiging OFW. Sure. Go ahead. Unang tanong, sir, bilang OFW, ano sa tingin mo kung mga sakripisyo ang iyong ginawa nung ikaw ay nagsisimula para sa kinabukasan ng iyong sarili at pamilya? Siyempre, marami akong na-sacrifice, marami akong ginawa for my first time in board ship. So, siyempre, mapalayo ka sa pamilya mo, yung buong kontrata mo is doon ka lang sa barko, and then that's the time na my first contract was being 14 months on board. So napakahirap mapalayo ka, isipin kung okay ba ang pamilya mo. So aim ko lang na sana at all times, at all costs, there is free, maayos ang kanilang buong. Yung malayo ka sa pamilya mo is mahirap na. Kaya, ang sakripisyo siguro yung pagkakaroon mo ng homesick. Tsaka yung hindi mo sila makakasama sa loob ng bahay. Ikaw lang, kumbaga, yung mag-isa na parang sagutin mo lahat yung sarili mo. Wala kang maaasahan tulong sa ibang tao kasi ikaw lang yung nandoon. Tapos, mahirap mawalay kasi syempre yung mga nakasanayan mong bagay wala na. Mag-iiba talaga yung mundo mo kapag naging OFW ka or tumira ka sa ibang lugar. Hindi lang mabigat na emosyon ang kinaharap ng mga OFW. Maraming nagtitiis sa masamang kondisyon ng trabaho. Lalo na mga domestic worker, laborers, at seafarers. Mga abuso, diskriminasyon, ang kinaharap ng mga libo-libong OFW. Pangalawang tanong, sir, ano ang pagkakaalam mo sa mga uri ng pang-aabuso at diskriminasyon na nararanasan ng mga OFW, lalo na mga domestic workers o bilang seafarers? Okay, as seafarers, marami tayong nararanasan ng mga ganyang situation over the ship. Number one is ng bullying. Okay? So, yung pagbubully na ikaw ay bobo, wala kang alam, dapat hindi ka nasa barko, doon ka lang sa lupa. So, it's a big bullying ngayon. So, dapat tayong mga seaman, ninineglect natin yun, hindi natin pinaparanas yun sa mga crew dahil malaking epekto yan. Number two, isa rin pangyayari sa barko yung mga harassment. Okay? Harassment dahil may something na gusto sila mangyari within the boundary ng pagtatrabaho or after ng trabaho. Mga harassment, hindi lang harassment by words, okay? By physical. Yun, marami. So I hope lahat yun ay hindi na mangyari sa barko dahil kapag nangyari yun, minsan malaking gulo. Maraming nagkakagulo, minsan nagkakakonflict. So I hope matapos yun at maging ayos lahat ng pagtatrabaho natin sa barko. Wala naman akong masyadong naranasan na ganon or wala naman akong naranasan na inabuso ko sa trabaho. Siguro ang pinakamahirap lang is yung pagkakaiba ng
salita. Kasi, syempre, hindi naman dito English yung salita, may language barrier. Kaya kapag sa loob ng trabaho, hindi mo alam kung ano yung sinasabi ng mga tao sa'yo or yung mga boss mo or yung mga katrabaho mo na iba, mahirapan kang makipag-usap. Parang ganun. Yun lang siguro yung mahirap. Pero so far, okay naman. Sa loob ng trabaho, kapag sinabi naman nila na kung gusto mong maghaba ng oras or mag-overtime, hindi ka naman nila aabusuhin dito kasi iba naman dito sa Japan. Yung parang may mga naman sila, sinusunod silang mga system or sinusunod silang mga oras talaga ng trabaho. Kaya so far okay naman yung naging naging experience ko sa loob ng trabaho. Siguro sa mga ibang kakilala ko, meron silang na-experience sa pang-aabuso. Siguro yung pagkakaroon nila ng matagal na na oras ng trabaho, tapos hindi sila nababayaran ng maayos. Pero depende kasi yun sa sa management ng kumpanya na in-applyan nila or pinasukan nila. Iba-iba naman kasi. Pero majority naman dito sa Japan, okay naman yung work nila dito. Okay naman yung pakikitungo nila sa mga empleyado nila. Ganon. Ang remittances ng mga OFW ay sumahalagang haligi ng ekonomiya ng Pilipinas na nag-aambag ng halos 10% sa GDP ng bansa. Ang perang ito ay ginagamit sa pagpapatayo ng bahay, edukasyon at pang-araw-araw na kagastusin. Para sa maraming pamilya, ang buwan ng remittances ay isang lifeline. Pero may downside din ito. Ang mga komunidad ng mga remittances ay nagiging depende sa foreign income na naglilimita ng mga oportunidad para sa lokal na trabaho o negosyo. Papatuloy ang cycle ng migration habang ang mas batang henerasyon ay umaalis din para hanapin ang parehong oportunidad na hinahanap ng kanilang mga magulang. Pangatlong tanong para sa iyo, sa anong mga aspeto ng buhay natutulungan ng remittances ng mga pamilya ng OFW? Okay, napalaki ang tulong ng remittance. Number one, sa economy natin, kung wala ng remittance, bagsak ang ating ekonomiya. So ang OFW and the sea base is the backbone of the economy. So malaki natutulong. Siyempre, kapag nakakatulong to sa economy, mas nakakatulong dito sa ating pamilya. Siyempre, napoprovide natin yung mga pangangailangan nila in all aspect, in foods, material things, and sa lifestyle nila, napoprovide natin. So kung hindi nagpo-flow ang remittance natin, minsan delay ang remittance natin, so syempre, delay din ang mga cost of living natin. So ganoon nga. Para sa akin, yung natutulong ng pagpunta ko ng ibang bansa, noon na sa lahat, kaya nga ako umalis ng bansa kasi gusto ko magkaroon ng magandang future or makapag-provide sa pamilya ko. Gusto kong makatulong sa kanila na mas malaking pera yung maibigay ko. Yun siguro yung natutulong ng ibang bansa ng mga OFW. Kasi syempre, hindi katulad sa Pilipinas, di ba, mahirap humanap ng trabaho, mahirap din kumita ng pera. Unlike kapag ng ibang bansa ka, kung may makuha kang magandang trabaho, pwede kang makasahod ng malaki. Syempre, makakapag-provide ka sa pamilya mo ng malaki. Pwede mong mabili yung mga gusto mo, pwede kang makapagpundar ng mga gusto mong bagay. At the same time, yung matutulungan mo yung family mo or makakapagpaaral ka ng mga kapatid mo. Ganun siguro. Ang mga overseas Philippine workers ay hindi lamang simple nagpapadala ng pera at bumubuhay sa ating ekonomiya. Sila din ay nangangarap at lumalaban para sa kanilang mga pamilya. Hinaharap nila ang komplikadong pamumuhay abroad, mula sa pangako ng pag-asenso at pag-unlad sa buhay hanggang sa mapait na katotohanan ng pang-aabuso at pagkakawalay sa mga minamahal. Ang paglalakbay ng isang overseas Filipino worker ay hindi lang basta biyahe patungo sa ibang bansa. Ito ay paglalakbay ng katatagan,
sakripisyo, at pag-asa ng magandang kinabukasan para sa pamilya. Ikaw, hanggang saan ang kaya mong isakripisyo para sa kinabukasan ng iyong pamilya?